Mga walang hiya sila. Sir Osbert, ano pong nangyayari? Ang mga walang hiyang kaklase ko noon. Pinagtawalan ako doon sa reunion namin. Tinawag nilang walang kwenta ang aking mga obra. At isa lamang akong pipitsugin na pintor. Tinawag nila akong baliw. Sir, huwag niyo na lang silang pansinin. Magaganda naman ho gawa ninyo eh. Magtiwala lang kayo sa sarili ninyo. Mga hayop sila. Magbabayad sila sa kahihiyan na binigay nila sa pagkatao ko mula noon hanggang ngayon. Silang dahilan kaya nawala sa akin si Monica. Sir, maghahain na po ba ako ng hapunan? Wala akong ganang kumain. Dalhan mo ako ng alak dito sa kwarto ko. Opo, sir. Ano pa bang kailangan kong gawin para matanggap ako ng mga tao? Ang gusto ko lang naman ay maipakita ang aking talento. Ang kilalanin ng aking obra. Si Monica, iniwan niya ako. Ang mga tao, baliwang tingin nila sa akin. Mahirap bang inihiling ko na mahalin naman nila ako? Pero bakit napakalupit nila sa akin? Mas mabuti pa siguro na wakasan ko na lang ang buhay ko. Osbert, Sino yun? bakit mo wawakasan ang buhay mo kung nandito naman ako para tumulong sa'yo? Sino ka? Magpakita ka! Hindi mo ba alam na trespassing ka? Matagal na ako nagbabantay sa'yo, Osbert. Hindi mo lang ako napapansin. Nasaan ka? Magpakita ka, sabi! Nandito ako. Saan? Dito. Sa likod mo. Sa salamin? Oo. Halika dito. Lumapit ka. Wala naman akong nakikita bukod sa sarili ko. Huwag kang matakot. Magtiwala ka sa akin. Narito lang ako sa harapan mo. Isa kong kaibigan na handang tumulong sa'yo. Tulong? Anong klaseng tulong? Gusto mong makilala ang mga obra mo, hindi ba? Please, kayang-kaya kong ibigay yan. Hindi ng kasikatan, kung hindi maging kayamanan. Talaga? Paano? Ipapakita ko sa'yo. Basta't magtiwala ka lang sa akin. Anong kailangan kong gawin? Humawak ka sa salamin nito. Demonyo! Kumusta ka, kaibigan? Alas 2:09 ng hapon, araw ng Lunes. Habang kasalukuyan bumubuhos ang malakas na ulan, naisipan kong simulan isulat ang liham na ito na naglalaman ng isang kwentong kahit sa panaginip ay hindi ko inaasahan na mangyayari sa akin. Bago ko simulan, nais ko lang ipaalam na ang mga karakter at lugar na kasama sa kwentong ito ay sadya kong iniba upang maprotektahan ang kanilang pribadong buhay at tunay na katauhan. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, itago niyo na lang ako sa pangalan na Luella. Isa akong abogado at masasabi ko na isa ako sa mapalad sa larangan na pinili kong tahakin. Successful sa career at madalas na ipapanalo ang kaso ko. Maayos at komportable ang buhay ko. Dahil stressful ang trabaho ko, isa sa mga bagay na nakapagpapasaya sa akin ay mga paintings. Mapalad ako na ang long-time boyfriend ko na si Randall, na ngayon ay fiancé ko na, ay isang pintor. Makita ko lang ang paintings niya at siya ay parang napapawi na ang pagod ko. Mula sa pagkakaibigan ay nauwi sa malalim na pag-iibigan ang relasyon namin ni Randall. Pero hindi perpekto ang relasyon namin. 3 beses na kaming nag-break pero hindi kami nakakatiis at nagkakabalikan kami.
Gano'n namin kamahal ang isa't isa. Kaya noong magkabalikan kami matapos ang huling breakup namin 5 years ago, nagdesisyon kami na mag-live-in na. And it works for us. Mas naintindihan at nakilala namin ang isa't isa. Then 6 months ago, he proposed. Sobrang opposite kami pagdating sa ugali. Siya ang palaging reserved, tahimik at kalmado. Kapag galit ay hindi siya madalas kumikibo. He always analyzes the situation or the problem first before coming up with a solution. Ako yung malakas yung personality. Maikli ang pasensya, mainitin ang ulo, kaya I tend to argue with him a lot. But the only thing that calms me down is his embrace. Kung sa korte, palagi akong palaban. But with Randall, I can be at peace and put my guard down. Disyembre noon, 8 taon na ang nakalipas nang magkaroon ako ng pagkakataon na makilala ang isang pintor na labis kong hinahangaan. Matapos namin mag-substitute sa uncle ni Randall na naimbitahan sa launching ng kanyang bagong painting. Ang simpleng bakasyon sana sa probinsya at para makilala ang isa sa paborito kong pintor ay nabahiran ng takot dahil sa aswang at multo. Dito nasubukan ang tatag ng relasyon namin ni Randall at tibay ng pananalig ko sa Diyos. Finally! Nakauwi na rin ang paborito kong abogada. Yes, finally talaga nakauwi na ako. Napaka-stressful ng kasong hawak ko ngayon. Yung limpat na kliyente ko, may di pa pala sinasabi sa akin. Nagkagulatan sa hearing kanina. Naunahan tuloy kami ng kabila, tapos traffic pa. Ay, kainis. Come here, love. Alisin natin yung stress mo, Kaya excited ako palagi umuwi kasi alam ko na itong sasalubong sa akin. Yung mainit na yakap mo. Ito ang paborito kong oras sa buong araw ko. Ang umuwi sa bahay at salubungin ng mainit na yakap at halik ng fiancé ko. Dahil sa klase ng trabaho ko, madalas akong umuwi na pagod at mainit ang ulo. Kaya naman kapag dumarating ako, nakaugalian na niya na salubungin ako at yakapin ng mahigpit ng 5 minutes. Magkakilala kami sa university na pinasukan namin sa Maynila. Una kaming nagkasundo nang malaman na isa ang probinsyang pinanggalingan namin at magkasunod lang ang bayan na hometown ng parents namin. Pero ang kwento ni Mommy, college pa lang at bago sila nagpakasal ni Daddy, ay lumipat na sila sa Maynila at dito na nanirahan. Matapos akong bigyan ng matagal at masuyong halik, ay tinulungan niya akong hubarin ang blazer ko at binigyan ng pambahay at tsinelas. Maupo ka na. Malapit nang maluto ito. Sorry lang. Nangako pa naman ako sa'yo na ako maluluto ngayong gabi. Okay lang. Hindi mo naman ginusto na mag-overtime eh. Babawi ako sa'yo weekend, okay? Okay. Matapos namin kumain ng masarap na hapunan, ay sabay pa kaming naligo ni Randall. Nakabihis na siya at nasa kama, habang ako ay kalalabas lang ng banyo. Saglit akong lumabas sa kwarto at pumunta sa kusina para kumuha ng tubig. Pabalik na dapat ako nang matigilan, matapos makita ang bagong painting na nakasabit sa dingding doon sa sala. Isang tingin pa lang ay alam ko na agad na hindi si Randall ang gumawa nito. Kaya naman nilapitan ko ito at bahagyang hinaplos ang mismong canvas. Bigla akong binawi ang kamay ko nang may maramdaman akong kilabot na gumapang sa balat ko. It's an abstract painting. Puno yun ng iba't ibang kulay at buhay na buhay. Ngunit kapansin-pansin na mas lamang ang kulay pula. Nanlaki ang mga mata ko matapos makita kung sino ang pintor. Osbert? My God! Love? Ang tagal mo namang bumalik. Love, halika dito, bilis! Sa wakas nakita mo na rin. Kanina pa kita hinihintay na mapansin mo yan eh. Saan galing to? Bigay ni Uncle Fidel. Advance gift daw niya sa kasal natin. Nabanggit ko kasi na isa sa favorite mong painter si Osbert Lacandula. Kaya ayan, binigay niya yan sa atin. Hello, love. Pakisabi kay Uncle thank you, ha? Ang ganda! At hindi lang yan. Tingnan mo to. Isang exclusive invitation from the maestro himself para sa launching ng kanyang bagong obra.
Hindi daw makakarating si Uncle John kasi nasa US na siya by that time. Kaya pinasa na lang niya sa atin. Tayo na lang dalawa ang pumunta. My God, love! Pumunta tayo, please. Gusto ko talaga siya makilala. Ito pang isang good news. Alam mo ba kung saan ang venue? Doon mismo sa bahay niya. Hindi lang yan, nakatira pala siya doon sa probinsya natin. Let's go! Maglilib ako. Buti pa si Osbert, favorite mo. Handa ka talagang mag-leave para lang makita siya. Ikaw naman nagtampo ka kaagad. Alam mo naman na ikaw pa rin ang #1 favorite painter ko, di ba? Humahanga lang din ako sa ganda ng paintings niya. Talaga. Ang mga paintings mo pa rin ang paborito ko. At ikaw pa rin ang favorite subject ko. Pero sige, pupunta tayo sa launch ng bagong painting ni Osbert. Thank you. Mag-anong dibdib at masayang bumaba ng kotse si Luella at Randall. Mula Maynila ay lagpas sa 6 na oras ang naging biyahe nila. Mula sa loob ng bahay ay nagmamadaling lumabas si Lola Gina, ang lola ni Randall, na tuwang-tuwa at sabik na makita kami. Halos tumakbo ang matanda na sinalubong kami. Dahil sobrang busy namin ni Randall sa trabaho, hindi kami nakakapunta dito. Ilang taon din kaming nagkita at kung nagkita man, kadalasan ay sa tuwing lumuluwas si Lola sa Maynila. Lola Gina! Ay, dako, ang mga apo ko. Hi, Lola. Mano po? Kaawaan kayo ng Diyos. Ay, dako, iha, ang ganda-ganda mo lalo. Thank you, Lola. Kayo naman po parang hindi nagkakaedad eh. Abang bata niyo pa akong tingnan. Ito talagang batang ito. Oh, kumusta ng abogado? Abay, binabalita sa akin ng mami at daddy nitong si Randall na madalas mong naipapanalo ang kasong hinahawakan mo. Mabuti naman po. Madalas stress dahil sa trabaho pero mabuti na lang din at maalaga itong si Randall at pagpapasensya na. Naku, mahal na mahal ka talaga ng apo ko. O siya, halina muna kayo at pumasok sa loob. Noong mag-text kayo na malapit na kayo, nagpahain na ako kaagad. Wow! Lola, bibingka! Gumawa rin ako ng tsokolate di Batirol. Masarap na partner yan sa bibingka. Sakto, malapit ang magpasko. Kayo ba nagdala ng jacket? Abang malamig na ngayon dito sa gabi. Opo, may dala kami. O siya, kumain na muna kayo. Inday, iakyat nyo ng mga gamit nila sa kwarto ni Randall. Habang kumakain ay panay ang kwentuhan naming tatlo. Nagtanong si Lola tungkol sa mga kasong hawak ko, mga experience ko sa mga kriminal na nagiging kliyente ko. Matapos yun ay napag-usapan ng mga detalye ng nalalapit naming kasal ni Randall. Maging si Lola Gina ay excited na rin sa araw na yun. Dahil sa career ko at sa mga problema namin na pinagdaanan, kaya natagalan si Randall na mag-propose sa akin. Nangako kasi siya sa parents ko na ahayaan muna niya akong makapagtapos ng pag-aaral at maging ganap na abogado bago kami lumagay sa tahimik. Kaya habang dumadaan ang mga taon, ay naging busy din siya sa kanyang mga paintings at exhibit hanggang sa tuluyan siyang nakaipon at ako naman ay nakapasa sa board. Kumusta naman ang mga parents mo at mga kapatid mo sa Australia? Okay naman po sila doon. May mga asawa na rin ng mga kapatid ko. Sila mami at daddy. Stable na rin ang buhay nila. Ano nga parang sadya nyo dito at napauwi kayo? Lola, pupunta po kami sa launching ng bagong obra ni Osbert Lacandula. Yung magaling na pintor na taga rito sa atin. Oo, kilala ko yon. Ang akala ko si Fidel ang pupunta doon. Nagkaroon po ng conflict sa schedule niya eh. Kaya binigay na lang sa amin yung invitation niya. Alam kasi ni Uncle na isa sa favorite painter ni Luella yun. Ay, mabuti pa na kung gano'n. Samantalahin mo na narito ka at magpahinga ka. Para naman ma-relax ang isip mo. Oo nga po, Lola. Sakto naman nakakatapos ko lang sa kasong hawak ko. Nga pala, Lola, yung falls na dating pinapasyalan namin nila kuya nung mga bata pa kami, bukas pa po ba yun? Ganun pa rin kaganda? Gusto ko po sanang ipakita kay Luella eh. Ay, oo naman. May mga pumapasyal pa rin doon at naliligo. Basta huwag kayo magtatagal masyado. Opo, gusto ko lang po talagang ipakita kay Luella. Mas mainam siguro na magpasama kayo kay Mark. Kilala mo yun.
Yung batang paslit na pag-alagala dati, siya pala ang houseboy ng pintor na pupuntahan nyo. Uy, mas mabuti kung ganun. Kaya lang, Apo, huwag mong ihihiwalay ang mata mo kay Luella. At mag-iingat kayo kapag lalabas ng bahay at mamamasyal. Hanggat maaari, umuwi kayo bago dumilim. Bakit, Lola? Hindi ko nasabi sa inyo pero ilang mga kababaihan na ang nawawala dito. 5 na yata sa loob ng 1 buwan. Po? Nagreklamo na ang mga pamilya ng biktima sa pulis? Oo, kaso wala silang mahanap na lead. Parang bulang nawala na lang daw ang mga biktima. Walang nakakapagsabi kung saan pumunta. Lahat ng biktima umalis ng umaga para pumunta ng trabaho o sa eskwelahan, tapos hindi na umabot sa pupuntahan nila. Nalalaman na lang ng pamilya nung tumawag sa bahay ang mga kasama sa trabaho at eskwela. Lahat ng mga babaeng nawawala, yung magaganda, mistisa. Ano kaya nangyari sa kanila? Hindi lang yun. May mga bali-balita na baka daw kinuha ng aswang. Aswang, Lola? As in yung halimaw? Oo, yun nga. Lola, di ba kwento lang naman yun? Hindi ba't may kasabihan? Kung may usok, tiyak na may apoy rin. Hindi naman mabubuo ang kwento ng aswang kung walang pinagbasehan. Isa pa, iho, baka nakakalimutan mo na nasa liblib na probinsya tayo at albularyo ako. Napapaligiran tayo ng bundok. Maraming lihim at hiwaga ang nakatago sa pusod ng gubat. Huwag kang mag-alala, Lola. Ako pong bahala. O siya, at magpahinga na kayo kung tapos na kayong kumain. Mamayang gabi ay inihaw na pusit ang ulam natin at sinigang na hipon. Nako, Lola, tataba yata ako dito sa 1 week na bakasyon namin, Nakoy, mabuti nga at makabawi ka sa pagod mo. O siya, sige na't umakyat na kayo sa kwarto nyo. Ipapatawag ko si Mark mamaya. Kinabukasan, matapos ang tanghalian ay pinuntahan namin ang magandang falls na tinutukoy ni Randall. May inasikaso pa kasi kaming dalawa ng umaga, kaya na-delay ang pag-alis namin. Habang naglalakad ay binusog ko ang mga mata ko sa maganda at iba't ibang klase ng puno na nadaanan namin. Ang mga huni ng ibon at iba pang hayop, ang kaluskos ng mga dahon at sanga na kumikiskis sa isa't isa at sumasabay sa marahang ihip ng hangin na parang musika sa aking pandinig. Ang ganda naman dito. Ito ang nagsilbing playground namin nung mga bata pa kami ng kapatid ko. At sa tuwing dinadala kami nila mami dito kapag summer vacation. Dati, kabisado ko ang daan papunta dun sa falls. Mahigit 20 years din akong hindi nakauwi dito kaya medyo nakalimutan ko na. Ako kuya, ako kahit nakapikit kabisado ko dito. Huwag kayong magalala. Ako nang bahala sa inyo. Pero kailangan umuwi tayo ng mga 3:00 kung hindi baka abutan tayo ng aswang dito. Aswang? Nabanggit na rin yan ni Lola Gina sa amin kahapon. Totoo po yung aswang. Ilang beses ko na po siyang nakita. Kaya palagi kung may dalang pangontra at armas. Anong itsura niya? Aswang ang ulo, pero katawan ay gaya sa tao. Palaging nanlilisik ang mga mata. Pagkatapos ay parang laging galit na galit. Ang mga ugat sa kulubot ng balat sa mukha. Tapos may pangil siya at mahaba ang mga kuko. At maitim din pala siya. Sigurado ka dyan sa mga sinasabi mo? Opo, nagsasabi po ako ng totoo. Sumusumpa ako sa puntod ng tatay at nanay ko. Hindi ako nagsisinungaling. Anong nangyayari dito sa atin? Dati naman ang tahimik dito sa atin ha. Kaya nga po ngayon tuloy, nababalot ng takot ang mga tao dito. Nagsimula lang naman to, 5 buwan na ang nakalilipas. Ay, love, tingnan mo. May mga nakataning kulay pula na ribbon sa mga sanga. Ano kaya to? Baka inilagay ng isang hiker para hindi siya maligaw pabalik. Pero alam mo ate, may mga painting si Sir Osbert sa kwarto niya. Tapos, kamukha niyo yung babae dun. Nagkakilala na po ba kayo dati? Hindi pa. Di ko nga alam ang itsura niya eh. Baka naman nagkataon lang. Siguro. Nang makarating kami sa falls ay namangha ako sa aking nakita. Napakaganda nito at nasa kalagitnaan ng kagubatan. Ang tubig ay naghalong berde at asul na parang kristal na kumikinang kapag natatamaan ng sinag ng araw na sumisilip sa mga sanga at dahon ng mga puno.
May mga naabutan kaming mga ilang kabataan doon na naliligo. Dahil sa ganda ng lugar, ay kinuha na namin yun ng pictures. Pagkatapos ay bumaba pa kami para makalapit sa tubig. Wow! Ang sarap naman maligo! Gusto mo? Tara, talon tayo. Eh wala naman tayong dalang tuwalya eh. Malamig pag umahon tayo. Ate, kuhanan ko na lang kayo sa bahay niyo. Yun naman pala eh. Ano, tara na. Sige! Nilapag namin ang mga gamit sa gilid. Nagubad ako ng shorts at blouse at lakas loob na underwear lang ang tinira habang si Randall ay nag-alis lang ng t-shirt. Pagkatapos ay para kaming mga batang tumalon sa tubig. Habang naghihintay kay Mark ay tuluyan kaming nalibang ni Randall. Para kaming mga sirenang langoy ng langoy at naghahabulan. Hanggang sa umalis na ang kabataan at nasolo namin ang lugar. Nang mapag-isa kami ay saka naglambing ng todo sa akin si Randall. We kissed and made out. Parang sarili namin ng mundo. Hanggang sa hindi namin namalayan ang paglipas ng oras. Habang nagbababad sa tubig ay bigla kaming napalingon nang may marinig kaming kaluskos at tunog na nakakatakot na tawa na nag-e-echo pa sa paligid. May tao, love. Nandun yata siya sa likod ng halamanan. Sino yan? May tao ba dyan? Mark? Nakakatakot yung tawa. Kinilabutan ako. Baka hayop lang yun. Halika na, umahon na tayo. Nasaan na kaya si Mark? Sabi niya babalik din siya agad ah. Hindi kaya umuwi muna sa kanila yon? Eh paano kung mauna na tayo? Alam mo pa bang daan pa uwi? Oo, naalala ko na mula nung naglalakad tayo kanina papunta rito. Tsaka, naalala mo yung mga pulang ribbon na palatandaan. Halika na. Umuwi na tayo. Baka nag-aalala na rin si Lola Gina. Wala pa naman signal dito. Nagmamadali kaming nagbibihis. Kahit na nilalamig ay magkahawa kaming lakad-takbo sa gubat pa uwi ng bahay. Hanggang sa ilang sandali pa ay unti-unti nang dumidilim dahil sa makakapal na dahon mula sa mga malalaking mga puno. Bigla kaming natigilan nang may marinig kaming mga yabag na tumatakbo sa bandang likuran namin at isang tunog na tila mula sa isang mabangis na hayop. May dumaan sa likuran natin. Halika, bilisan na natin. Takbo! Hindi kaya yung aswang yun? Anong gagawin natin? Akong bahala. Makakauwi tayo. Pangako ko yan sa'yo. Ah! Love! Sa likod mo! Takbo! Bilis! Monica, bumalik ka dito. Nang lumingon ako matapos marinig na parang may humahabol sa amin, nakita ko na lang ang isang nilalang na eksakto sa tinutukoy ni Mark. Ang aswang! Nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Kaya nang makita ito ni Randall, ay mas bumilis pa ang takbo namin. Nagpaikot-ikot kami doon sa gubat, kung saan-saan kami nagtago. Hanggang paglabas namin sa likod ng isang makapal na halaman, gano'n na lang ang gulat namin nang biglang lumabas naman sa kabila si Mark. Ate kuya, salamat at naabutan ko kayo. Tatawagin ko na kayo dapat kanina eh. Kaya lang nakita ko yung aswang. Hinahabol kayo kaya umikot na lang ako para salubungin kayo. Mark! Mabuti nandito ka na. Bakit ngayon ka lang kasi? Pasensya na po kayo. Pabalik na ako dito. Dumaan lang ako sandali sa bahay para may kunin. Tapos, biglang may pinagawa si Sir Osbert. O nga pala, ipahid nyo itong langis sa damit nyo. Ito, Para saan to? pangontra po. Si Lola Gina rin ang may gawa nito para hindi kayo maamoy ng aswang nang hindi siya makasunod sa atin. Kahit na magtago kayo, mahanap ko pa rin kayo. Nandiyan na siya. Dito tayo, kuya! Tumakbo kami kung saan ang galing si Mark. Makalipas ang ilang sandali, saka kami huminto ng parehong hingal na hingal. Ang basang damit namin ay malapit nang matuyo sa kakatakbo namin. Maya-maya ay natigilan ako ng pagtingin ko sa kanan, may nakita akong maliit na kuweba. Eksakto naman na narinig na namin na papalapit na ang aswang. Sabay-sabay kami napalingon. Hihilahin ko dapat si Randall papasok doon nang bigla siyang hilahin ni Mark sa kabila. Nakabitaw ako sa kanya. Susunod dapat ako sa kanila pero biglang lumabas yung aswang mula sa makapal na halaman. Dahil doon agad akong pumasok sa kuweba. Nang makita ko ang mga patong-patong nakaing na basket, mabilis akong pumunta sa likod nito at nagtago. Pero
patay na babae dito. Bumalik ka na nga, mahal ko. Sa wakas, dumating na ang pinakahihintay ko. Nakapasok ang aswang dito. Nakita kaya niya ako kanina. Huwag kang matakot. Hindi naman kita sasaktan. Diyos ko, paano ako makakalabas? Halika na dito. Lord, save me please. Muntik ko kong ipahamak ang sarili ko nang halos mapasigaw ako sa takot at muntik tumayo nang makita ang bangkay na babaeng nakatago sa likod ng mga kaing. Naaagnas na ito habang dilat ang mata at nakabuka ang bibig. Walang saplot at tuyot ang katawan na parang naubos ang dugo nito. Mariin kong tinakpan ang bibig ko matapos mandiri dahil sa mga uod na lumalabas sa bibig ng bangkay. Lalo akong natakot nang may lumabas pang malaking alupihan doon. Sa kabila ng takot sa mga sandaling yun at kahit nasa bingit na ako ng kamatayan, umigil ang pagiging abogado ko. Mabuti na lang at dala ko ang cellphone ko. Sinadya kong i-silent yun at alisin ang flash ng camera. Saka ko kinuhanan ng larawan ng bangkay na maaari kong gamitin bilang ebidensya. Hanggang sa may narinig kaming boses ng babae na sumigaw mula sa di kalayuan. Huli ka! Nandiyan na ako! Wala na siya. Luella, nasan ka? Randall! Ay, salamat sa Diyos at ligtas ka. Halika na. Umalis na tayo at tsak na babalik siya dito. Dahil itong kuwebang ito ang napapabalitang bahay ng aswang. Kung ganun, umalis na tayo. Pero may babae sumigaw eh. Baka siya naman ang patayin. Ako yung sumigaw, ate. Nagboses babae ako para mapalabas ang aswang. Halika na. Bilis! Habang nasa kotse kami ni Randall at binabagtas ang daan papunta sa bahay ni Osbert Lacandula, laman pa rin ang isip ko ang nangyaring paghabol sa amin ng aswang, lalo na ang bangkay ng babae. Nang makauwi kami ay agad ko yung itinawag sa mga pulis. Pero dahil gabi na at delikado na ang gubat dahil sa aswang, kinabukasan na sila pumunta sa kuweba. Sumama pa kami ni Randall, pero pagdating doon ay wala na ang bangkay. Hinanap namin sa paligid, pero kahit konting bakas na pwedeng magturo sa kinalalagyan ng bangkay, ay wala kaming makita. Mabuti na lang at takunan ko ng picture kaya may ebidensya ako. Love, okay ka lang? Napapansin ko kanina ka patahimik. Oo. Ayos lang ako. Oo, baka naman iniisip mo pa rin yung bangkay ng babae. Nagtataka lang ako kung saan siya dinala ng aswang na yun. Sigurado tinapon na kung saan-saan. Huwag kang mag-alala, hinahanap na siya ng mga pulis. Naaawa lang ako sa pamilya nila. Umiral na naman ang pagiging abogado mo. Sorry, di ko lang maiwasan. Cheer up! Eto na yung gabing pinakahihintay mo. Ang makilala si Osbert Lacandula. Okay, hindi na ako mag-iisip. Oh, nandito na tayo. Ay, sandali. Tumatawag si Lola. Hello? Lola? Hello? Luella? Randall? Opo, naka-speaker kayo at naririnig ni Randall. Bakit po? May problema ba? Ay, wala naman. Nakalimutan ko lang sabihin na mag-iingat kayo dyan sa Osbert na yan. Bakit po? Kilala yan ng mga tao dito sa atin na medyo may sira ang ulo. Basta mag-iingat kayo sa kanya. Hanggat maaari ay umiwas kayo at huwag makipaglapit ng husto. Lalo ka na, Luella. Opo. Ako na pong bahala, Lola. Huwag na kayong mag-alala. O siya, at ibababa ko na to. Nang huminto ang sasakyan ay lumingon ako sa paligid at tumingala sa luma, ngunit eleganteng puting mansyon. 4 na sasakyan ang halos sunod-sunod na pumarada sa gilid ng kalye, kasama na ang sa amin. Lahat ay papunta sa bahay ng pintor at gaya namin ay nakasuot ang mga ito ng formal attire. Ilang sandali pa ay halos sabay kaming bumaba ng sasakyan ni Randall. Pagpasok pa lang ng pinto ay sinalubong na agad kami ni Mark. Mamiti sa amin ito at itinuro ang malawak nitong bahay. Hindi ganun karami ang bisita. Sa estima ko ay hindi pa lalagpas ng 30 kaming naroon. Ang mga kasambahay ay abala sa pagsisilbi sa mga bisita na puro mga matataas na tao. Mga kilalang pilantropo at negosyante. Mga politiko pa.
Ang mga painting ni Osbert Lacandula ay nakadisplay sa buong bahay. At sa pinakaunahan, sa ibabaw ng maliit at mababang entablado, ay naroon ang isang painting na may takip ng kulay pulang tela. Kumuha kami ng champagne at gaya ng ibang bisita, ay tumingin-tingin kami ng mga paintings niya. Love, wala ka bang napapansin? What? Like, some of his works are creepy? Exactly. Tingnan mo to. Ang dark. Ang morbid. Di naman ganito ang paintings niya dati More on abstract shot landscape. Pareho kayo. Buhay na buhay. Hindi lang yun. He always used oil as medium. Pero ngayon parang iba. Acrylic ang gamit niya. At wala naman akong nakikitang problema doon. Pero hindi siya ito. Kilala ko rin ang mga gawa niya. Baka naman gusto niya lang mag-explore at gumamit ng ibang medium. Pero pansin mo, puro red ang base ng kulay ng painting niya. Anong shade ang red to? Itong isang to, crimson red. This one is blood red. Tapos ito, I guess, dark red. Nagtaka ako sa mga painting na nakadisplay doon. Karamihan sa mga ito ay hindi ko pa nakikita. Pero hindi gaya ng ibang koleksyon ko ng painting ni Osbert Lacandula. Ang tema ng kanyang mga obra ay dark. May painting siyang babae na nakahiga sa kama at may demonyo nakaupo sa ibaba nito. May painting naman siya ng babaeng nakahiga sa sahig at kinakain ng aswang ang laman loob. May isa pang painting na batang nakatago sa likod ng malaking drum at nakaupo sa sulok habang may anino ng aswang. Nakamulagat ang mata at takot na takot. May painting siya na isang abstract na gubat. See? Kahit na gusto ko yung mga paintings niya, this is why you're still my number one favorite artist, love. Mas magaling ka. Totoo yata ang balita sa kanya. Parang wala siya sa sarili niya nang ginawa mga to. Oh, nandiyan na siya. Thank you, ladies and gentlemen. Siya pala yan? Hindi mo ba siya nakikita dito nung bata ka? Wala akong maalala eh. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aking invitation. Para sa inyong sumusuporta sa akin, alam nyo na hindi ako madalas nagpapakita sa mga tao. Mas gusto ko na pribado ang buhay ko habang nagpipinta. Kaya naman pili ang mga inimbitahan ko ngayong gabi upang masaksihan ang pinakabagong obra na idadagdag ko sa aking koleksyon. Kaya heto na, ipapakita ko na sa inyo. Nang alisin ni Osbert ang nakatakip na kulay pulang tela, ay nagkatinginan kami ni Randall. Ang imahe na pininta nito ay isang babaeng may mahabang buhok na kulay pula, ubot-hubad, habang nakaupo sa kama at ang mga mata ay malungkot. Habang nasa likod ay ang shadow ng demonyo na may mapulang mata. Muli kami nagkatinginan ni Randall habang ang mga tao doon ay pinapalakpakan siya na parang humahanga. Hindi kami nagsalita, pero mas lalo akong kinalabutan sa nakita ko. Ang ganda naman. Ganda ng Buhay mo, baby. Parang totoo. Ang galing. Parang totoo. Ano yan? Nagustuhan mo? Nope. Hindi ko gusto magsabit ng painting sa bahay natin na may image ng demonyo. Tsaka halos wala rin pinagkaiba sa mga ibang painting na nakadisplay dito. Nararamdaman ko yung disappointment mo. Higit 5 oras ang binahay natin para lang pumunta dito tapos ganito lang? As a fan, talagang disappointed ako. O baka naman hindi ko lang trip ang trip ko ngayon. Gusto mong umuwi na lang tayo pagkatapos nito? Mas mabuti pa nga, pero maya-maya na. Nakakaya na bigla tayong aalis. Matapos ang pagpapakilala nito ng bagong obra, ay nagsimula nang mag-serve ng dinner. Sa halip na makipila, ay nanatili lang sila sa gilid at patuloy na umiinom ng champagne. Pagkatapos ay nilapitan namin ang bagong obra ni Osbert. Tinitigan ko ang mga mata ng babae sa painting. Buhay na buhay ito ngayong nakita ko ng malapitan. Ilang sandali pa ay kusang umangat ang kamay ko at dinikit ang daliri ko sa mukha ng babae sa painting. Doon na biglang sumakit ang ulo ko. Pagkatapos ay bigla akong narinig ang tinig ng isang misteryosong babae. Love? Aray, ang ulo ko masakit.
Love? Anong nangyari? May babae. Sumigaw siya. Narinig ko umiiyak siya. Saan galing yun? Love, walang babaeng sumigaw. Meron talaga. Rinig na rinig ko. Naputol ang pag-uusap namin nang lapitan kami ni Osbert. May edad na ito, pero matikas pa rin ang pangangatawan. Sa tansya ko ay halos kasing edad lang siya ng parents ko. Medyo mahaba ang pumuputing buhok nito. Nakasalamin, bilog ang malaking mata nito. Napansin ko agad ang lagkit ng tingin niya sa akin at kakaibang ngisi nito. Nakakakilabot. Hinawakan ni Randall ang kamay ko at bahagyang hinarang ang sarili sa akin. Nang mapansin namin na tinitingnan ako ng pintor mula ulo hanggang paa. Good evening, sir. Congratulations on your new masterpiece. Thank you, miss. Attorney Luella Marasigan po. And this is my fiancé, Randall Del Rosario. Isa rin po siyang painter. Pleased to meet you, sir. Nandito po kami to represent my Uncle Fidel Del Rosario. Nasa US po siya kasi ngayon. Kaya kami pinakausapan niya na pumunta dito on his behalf. Si Sir Fidel. Tama. Pinadalhan ko nga siya ng invitation. Kaya pala nagtataka ako at kanina ko pa iniisip kung saan ko kayo nakita. Welcome dito sa bahay ko. For a moment, I thought you were someone else, attorney. Kamukhang kamukha mo kasi siya. Pareho kayong maganda. Salamat po. Your new collections are interesting, sir. I'll take that as a compliment. Oo nga po. Ibang-iba sa mga dating gawa niyo. Alam ko na nakakagulat pero gusto kong sumubok ng ibang tema. Sabi nga nila, great opportunities can be found outside your comfort zone. At tama sila. Nakilala ang mga obra ko ng ilibakong tema ng mga pinipinta ko. Congratulations po ulit, sir. Masaya ako na nagugustuhan ng isang magandang talaga na tulad mo ang aking pinaghirapan. Mukhang marami kang alam sa paintings. Dahil po kay Randall, sa kanya ko lang din po natutunan yung mga nalalaman ko. Oo nga. Nabanggit mo na isa ka rin pintor. Kailangan ko rin makita ang mga paintings mo. May sarili po akong website. Nandun po lahat ng gawa ko. Hayaan mo't bibisitahin ko yan. Halina't kumain kayo. Hindi na po. Mauuna na rin po kami. Hindi man lang ba kayo kakain? Bigla po kasi sumakit ang ulo ni Luella eh. Kailangan na po niyang magpahinga. Kaya uuwi na kami. Ganun ba? Sayang naman. Masasarap pa naman ang pagkain. Mag-iingat kayo sa pag-uwi nyo. Salamat po ulit. Agad akong hinila ni Randall palabas ng bahay. Hindi ko alam kung bakit, pero iba yung bigat ng bahay na yun. Nakakadagdag sa takot na nararamdaman ko ang painting ng mga nakita ko at ang narinig kong boses ng babae na humihingi ng tulong. Pagsakay namin sa kotse ay agad yung pinaandar ni Randall. Nalumingon ako sa likod, nagtaka ako nang makitang nakasunod pa ng tingin sa amin si Osbert. Nakasunod siya ng tingin sa atin. Tarantadong yun ah. Kung tingnan ka mula ulo hanggang paa para kang hinuhubaran, hindi na nahiya. Sa harap ko pa talaga mismo. Kung wala lang tayo sa bahay niya, sinapa ko na yun. Hindi ko akalain na ganun siya ka-creepy. Kasing creepy ng mga paintings niya. Ibabalik ko yung painting niya na binigay ni Uncle. Iba rin ang pakaramdam ko sa isang yun. Doon tayo sa bayan. Doon na lang tayo kumain. Mabuti pa nga. Nakita ko ang sarili ko na nasa loob ulit ng kuweba. Naroon ako sa likod ng kurtina at nakakubli. Hindi ko alam kung paano at kailan ako napunta doon o kung nasan ako at kaninong bahay yun. Basta sigurado na hindi yun ang bahay ni Lola Gina. Ilang sandali pa, mula doon sa kinatatayuan ko, may narinig akong tatlong tinig sa loob ng silid. Nang sumilip ako, nanlaki ang mga mata ko nang makita ang isang demonyo na nasa salamin at ang aswang na humabol sa amin ay nasa loob ng kwarto. Habang ang isang babae walang damit, puno ng takot na tinakpan ko ang bibig ko para hindi ako makagawa ng ingay. Ano bang hinihintay mo? Patayin mo na yan. Sayang naman. Kung papatayin ko siya agad, hayaan mo munang matikman ko siya. Inutil, kailangan ay bilhin mo siyang ialay sa akin. Pagkatapos ng ritual ay maaari mo na siyang anginin. Hindi na ako makapaghintay pa.
Ganyan nga. Maging halukas naman. Gamitin mo ang lakas at kapangyarihan na ibinigay ko sa iyo para makuha ang lahat ng gusto mo. Masarap sa pakiramdam na hindi ka talunan, hindi ba? Tatanawin kong malaking utang na loob ang tagumpay ko. Oh, sandali! May kulang pa pala. Oh, ano ginagawa mo dyan? Love? Gising! Wag! Parang awa niyo na, wag! Luella! Wag! Love, nasaan yung aswang at demonyo? Yung babae! Wake up! Binabangungot ka! Panaginip lang. Oo, panaginip lang yun, kaya relax. Parang totoo. Nakakatakot. Lumapit si Randall sa akin at niyakap ako ng 5 minuto, gaya ng palagi niyang ginagawa. Pumikit ako nang maramdaman ng marahang paghagod ng palad niya sa likod ko. Pagkatapos ay hinalikan ako sa sentido, sa noo, at matagal na hinalikan sa labi sa kamuling niyakap. Nang maramdaman niya na maayos na ako at kalmado, ay saka pa lang niya ako binitawan. Mag-ayos ka na muna para bumaba na tayo. Nakahanda ng breakfast. Pagkatapos, ay ikwento mo sa amin ni Lola ang panaginip mo. Tsaka yung nangyari sa'yo kagabi. Oo nga pala. Hindi ko na nasabi dahil sa sakit ng ulo ko. Baba na dyan at pumunta ka na sa banyo. Ako na mag-aayos ang kama. Thank you, love. Matapos kumain ng almusal ay sinama kami ni Lola sa isang kubo na matatagpuan sa likod bahay. Doon matatagpuan ang mga gamit niya sa panggagamot. Gaya ng nabanggit ko, isang albularyo si Lola Gina. Ang mga kadalasan niyang mga ginagamot ay yung mga taga-roon sa baryo nila. Bukod sa panggagamot sa may sakit at sa mga nakulam o nabarang, marami din alam si Lola pagdating sa mga aswang at kung paano sila kukontrahin o papatayin. Pagpasok sa loob, ay agad siyang nagsindi ng mga kandila. Nang iikot kong paningin sa loob ay may nakita akong mga palaspas, insenso, tawas, mga kung ano-anong kahoy o mga sanga ng puno na may dahon. Meron din doong buntot pagi at marami pang iba. Doon ko na rin kinuwento ang nangyari doon sa bahay ni Osbert at naging panaginip ko. Ang kinuwento mo ay magkahalong paghingi ng tulong sa iyo ng babae at isa ring babala para sa iyo. Ano pong ibig niyong sabihin? Maaaring ang babae sa panaginip mo at ang tinig ng babae na narinig mo doon sa bahay ni Osbert Lacandula ay iisa. Ngayon nabanggit niyo yan. Ngayon ko lang din naisip na pareho nga sila ng boses. Sino yung babaeng yun? Malaki ang posibilidad na patay ng babaeng ito at humihingi ng tulong sa iyo. Pero Lola, wala naman pong third eye si Luella para makarinig o makakita siya ng multo. Minsan ay hindi kinakailangan na mabuksan ang third eye ng isang tao para makarinig siya ng tinig ng mga kaluluwa. Kadalasan sila ang mga desperado na makuha ang hustisya. Mga kaluluwa na hindi matahimik at nagkataon na ikaw ang napili niya. Kung bakit, ay hindi ko alam. Baka may connection ka sa kanya. Wala po sa pagkakaalam ko. Hindi ko kilala yung babae. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita hanggang sa malaman natin ang nais niyang iparating sa iyo. Sa susunod na marinig mo siya ulit o mapanaginipan, sabihin mo kagad sa akin. Opo. Mabuti pa para malibang ka. Sumama ka sa amin ni Randall sa bayan. Oo nga lang, piyesta ngayon doon, kaya maraming nagtitinda. Tiyak matutuwa ka. Gaya ng sinabi sa akin ni Randall, nakalimutan ko ang takot pagdating namin sa bayan. Manood kami ng parada at mga palaro kaya tuwang-tuwa ako. Bukod doon ay marami rin nagbebenta ng kung ano-ano. Matapos akong iikot ng maglola sa bayan, ay dumiretso na kami sa totoong pakay namin. Ang mamalengke at bumili ng konting grocery. Pauwi na dapat kami nang may maalala si Lola Gina na muntik kong makalimutan na bilhin. Kaya naman si Randall na ang nagpresentang bumalik sa palengke. Habang kami ni Lola
ay naiwan sa kotse at doon naghintay. Uy, Lola! Ang gaganda po ng mga bulaklak, ho? Mura pa. Bababa po muna ako at bibili ako. Ay, sige. Hihintayin na lang kita dito. May gusto po ba kayong bulaklak? Ikaw ang bahala. May tiwala naman ako sa taste mo eh. Sige po, labas po muna ako. Agad akong bumaba ng kotse at tumuwid sa kabilang kalsada. Nagningning ang mga mata ko matapos kong makita na meron silang tinda na Daisy Gerbera na paborito kong klase ng bulaklak. Kaya naman namili ako ng mga kulay na gusto ko. Pagkatapos ay bumili din ako ng iba pang klase ng bulaklak para kay Lola Gina. Habang inaayos ng tindera ang mga pinili ko, nagulat na lang ako nang biglang sumulpot sa tabi ko si Osbert. Attorney Marasigan, magandang umaga. Mr. Lacandula, maganda umaga din po. Fancy meeting you here. Bumibili lang po ng bulaklak pero pauwi na rin po. Hinihintay ko lang si Randall. Nangihinayang ako at hindi tayo masyadong nakapag-usap kagabi. Gusto pa kitang makilala ng gusto. Kaya gusto sana kitang imbitahan sa bahay mamayang gabi para maghapunan. Ngayon ay wala ng ibang tao, kaya makakapag-usap tayo ng maayos. Kami po ni Randall? Hindi. Ikaw at ako lang. Sa'yo lang ako interesado, Attorney Marasigan. Mr. Lacandula, I appreciate the offer but... No, Attorney. Hindi ako tatanggap ng pagtanggi bilang No thanks, sir. tumatanggi ka. Kasasabi ko lang. Yes, sir. I'm turning down your offer. Uulitin ko po na nagpapasalamat ako sa imbitasyon nyo, pero hindi ako komportable na sumama sa ibang lalaki na kami lang at walang fiancé ko. Hindi po kasi magandang tingnan, lalo na parang tatay ko na kayo. Sasama ka sa akin, Attorney Marasigan, hindi ba? Hindi ka tatanggi sa akin. Nang mapatingin ako sa mata ni Osbert, bigla na lang ako natigilan at napatitig doon na para bang may magnet ang mga mata nito na hindi ko magawang kumurap. Pagkatapos naramdaman ko ang pangingilig at panlalamig sa mga kamay at paa ko. Nakaramdam din ako ng pagkibot ng kalamnan. Sa isang iglap ay unti-unting bumigat ang talukap ng mata ko at bigla akong inantok. Love, Luella, apo. Ha? Love? okay ka lang? Bakit? Anong nangyari? Pinawakan ni Randall ang kamay ko at nilayo ako mula kay Osbert. Niyakap niya ako na para bang mayaagaw sa akin na namang oras. Pagkatapos matapang na hinarap ni Lola Gina ang lalaki. Nakita ko kung paano biglang umilap ang mga mata nito at hindi makatitig sa mga mata ni Lola. Lumayo siya na parang biglang natakot nang ilahad ni Lola ang kamay sa harap nito. Sa halip na tanggapin ang pakikipagkamay, bigla itong umatras. Ikaw pala sinasabi nilang pintor, Osbert Lacandula. Matagal ko nang naririnig ang pangalan mo pero hindi pa ako nagkaroon ng pagkakataon na makilala ka. Ako si Gina, ang lola ni Randall at Luella. Kumusta ka? Sige ho, mauna na po ako. Aalis ka na kaagad? Sir, sandali lang. Anong nangyari? Bakit ka sasama sa kanya? Anong sinabi niya sa'yo? Ha? Anong sasama? Nakita ka namin ni Lola. Nakatitig ka lang sa Osbert na yun na parang wala ka sa sarili. Tapos inangat mo ang kamay mo na parang sasama ka. Tinatawag ka ng tindera pero hindi ka lumilingon. Anong sinabi niya sa'yo? Hindi ko alam. I swear, wala akong maalala. Nahipnotismo ka. Po? Malaki ang interes sa'yo ng damuhong yon. At iba ang kutob ko sa taong yan. Masama. Mabigat. Nangangalisag ang mga balahibo sa braso ko. Ang mabuti pa Lola, umuwi na tayo. Miss, kunin na namin yung bulaklak na binili niya. Etong bayad oh. Madaling araw. Habang himbing kaming natutulog ni Randall, ay naalimpungatan ako nang maramdaman kong yumakap siya sa bewang ko. Hindi pa man nagtatagal, ay nakaramdam na ako ng pangangailangan kong pumunta sa banyo. Marahan kong tinapik ang braso niya para makatayo ako. Ilang sandali pa matapos akong magbanyo at maghugas ng kamay, ay agad akong lumabas.
Babalik na sana ako ng pagtulog nang biglang Ano yun? Love, nasan ka? Love kissing. May tao yata sa ibaba. Tao? Baka sila Ate Inday lang yun. Hindi eh. May narinig ako na may nabasag na salamin. Narinig mo? May tao nga. Oo nga, no. Nasaan yung barel? Dala mo? Oo, nasa bag ko. agad bumangon si Randall at kinuha ang 45 caliber na baril ko. Bilang abogado kailangan ko magdala palagi ng baril bilang proteksyon ko. Sa klase ng trabaho ko, hindi ko maiwasan na may makabangga na malalaking tao. Ilang beses na ako napadala ng death threats. May mga pagkakataon pa nga na may nagpapadala ng patay na hayop o manikang may dugo sa bahay namin. Kaya nag-aral din ako ng martial arts para sa self-defense. Samantala pagkakuha niya ng baril ko, kinuha ko naman ang isa pang armas ko, ang military knife. Pagkatapos maingat at dahan-dahan kaming lumabas ng silid. Hanggang sa marinig namin ang malakas na sigaw ng kasambahay. Ang aswang! Paano siya nakapasok dito? Dito ka lang. Hindi, sasama ako sa'yo. Baka mapahamak ka. Nagmamadali kaming bumaba mula sa second floor at doon sa kusina ay nakita namin ang aswang. Gumisi ito nang makita ako at masamang tingin naman ang ipinukol kay Randall. Isang kasambahin namin na hawak nito sa leeg at akong papatayin nito ay biglang binitawan at humarap sa amin. Kumaripas ng takbo ang pobreng kasambahay habang tinago ako ni Randall sa likod at nakatutok ang baril dito. Kung ayaw mo mamatay ang mga tao sa bahay na ito, ibigay mo sa akin si Monica. Hindi pa ako nababaliw para gawin yon. Ikaw, sino ka ba talaga? Nakita kita sa panaginip ko. May babae kang kinuha at inalay mo siya sa demonyo. Huwag kang mag-alala. Hindi ko gagawin yun sa'yo dahil sa akin ka lang. Magsasama na tayo ulit at wala nang mga pag-iwalay sa atin. Demonyo ka nga! Ikaw ang papipiliin ko. Sasama ka sa akin o papatayin ko ang lalaking mahal mo. Bayan mo si Luella at ako ang harapin mo. Gusto mo talagang mamatay? Ha? Sige, pagbibigyan kita ng mabawasan ng balakid sa mga plano ko. Malakas na umangil ang aswang at sumugod sa amin. Bigla kong tinulak palayo ni Randall at pagkatapos sunod-sunod na pinaputokan ng aswang. Tinamaan niya ito sa balikat at agad umagos ang dugo gaya ng sa normal na tao. Isang bagay na agad kong pinagtaka. Nang malapit na ang aswang kay Randall ay saka ako siya hinila palayo. Tumakbo kami paakyat sa second floor at sinundan kami hanggang doon ng aswang. Hanggang sa maabutan kami nito at mahawakan sa paa si Randall. Dahil doon ay nadapa siya at agad nasakyan ng aswang saka sinakal ng mahigpit. Sa mga oras na ang laban ko ay wala sa korte at kalaban ko ay hindi kriminal o kapwa ko abogado, kundi ang mismong kampo ni Satanas. Hindi ko alam sa mga sandaling yun na hindi sapat ang lakas namin bilang tao. Kaya isa lang ang tinakbuhan ko, ang Panginoong Jesus. Panginoon, ang laban na to ay hindi saklaw ng aming lakas at kakayahan bilang tao. Tulungan mo kami magapi ang kalaban. Dahil naniniwala pa ako na ang kapangyarihan mo ay masikit sa lakas at kapangyarihan ng demonyo. Iligtas niyo po si Randall. Papatayin kita! Hindi mo makukuha si Luella! Ano bang nangyayari? Ha? Ano po ko? Lola, doon na po kayo sa loob. Baka pati kayo mapahamak. Sandali lang. May kukunin ako. Wala akong ginusto na hindi ko nakuha at lahat ng nagiging sagabal sa plano ko ay kamatayan ang kahantungan. Hindi na ako papayag na may muling umadlang sa aming dalawa ni Monica. Randall! Magpaalam ka na dito sa lalaking to. Dahil kapag napatay ko to, sasama ka na sa akin! Huwag na huwag mo siya sasaktan! Go to hell! Sira ulo! Love! Barilin mo na siya! Ngayon na! Matapos suntukin ni Randall ng malakas ang aswang, nagawa niya itong sipain palayo. Nang makatayo siya ay agad akong nagpaputok. Tinamaan ng aswang sa tiyan at sa dibdib. Mula sa katawan niya ay umagos muli ang dugo nito. Pagkatapos sinipa ako papunta kay Randall ang patalim. Mabilis siyang sumugod, sabay saksak pa dito ng 2 beses. Ngunit sa halip na sumuko ay hindi pa rin nagpatalo ang aswang.
Sa kabila ng mga tama nito, ay nagtangka pa rin siyang sumugod. Hanggang sa lumabas muli si Lola Gina mula sa kwarto. Mga walang hiya kayo! Ikaw muna ang papatayin ko bago mo magawa ang balak mo sa akin at kay Luella! Hinahamon mo talaga ako! Apo, ang buntot pagi, ihatag mo sa kanya! Luella! Batuhin natin siya ng asin, madali ka! Opo! Lumayas ka! Layas! Kampo ng demonyo! Ang lakas ng loob mong pumasok sa pamamahay ko! Mabilis na tumakbo pababa ang aswang at halos talunin nito ang hagdan. Habang tumatakas siya, nagkalat ang mga dugo sa sahig mula dito. Kaya sinundan namin siya habang patuloy kami sa pagbabato ng asin. Hanggang sa nagmamadali itong lumabas sa pinto sa kusina at mabilis na pumasok sa kakahuyan. Susundan pa dapat ito ni Randall. Pero agad kong binaba ang mga hawak ko at tumakbo palapit kay Randall at niyakap siya ng mahigpit. Love, mabuti na lang di ka niya nasaktan. Ayos lang ako. Huwag ka mag-alala. Sandali lang. Susundan ko siya. Huwag na, please. Dito ka na lang. Baka mapahama ka pa. Mas hindi ko alam ang gagawin ko kapag may nangyari masama sa iyo. Sige. Ikaw, ayos ka lang ba? Oo, okay lang ako. May mali sa aswang na yon. Ibang pakiramdam ko sa isang yon. Ano pang ibig mong sabihin, Lola? Isa siyang aswang pero kumbaga sa sinaing ay hilaw. Hilaw na aswang. Aswang siya pero hindi ganap. Marami na ako nakaengkwentrong mga aswang. Iba ang kanilang amoy at lakas. Ngunit ang isang to, iba. Tatawag ako sa mga pulis ngayon. Kailangan nila makakuha ng blood sample ng aswang dito. Lola, magpahinga na po muna kayo. Kami na ni Luella ang bahala dito. Hindi. Pupunta ako sa kusina at magsasabit ako ng mga bawang sa mga pinto at bintana. Inday, wala nang aswang. Halika, tulungan mo ako dito. Samantala ng gabing yon, ang kwento sa amin ni Mark. Nagtaka daw siya nang biglang umuwi si Osbert sa bahay na duguan. Dahil doon ay nataranta sila at agad siyang dinala sa ospital. Mabuti na lang daw at naagapan siya ng mga doktor dahil sa mabilis na pag-aasikaso sa kanya kaya nakaligtas siya. Mula sa emergency room ay dinala nila sa Osbert sa isang pribadong silid kung saan pinagpahinga siya ng doktor. Dahil wala namang pamilya, si Mark ang nag-asikaso at nagbantay sa kanya. Mabuti na lang ho at naagapan ng mga sugat niyo, sir. Ano ho ba yung nangyari? Bakit may mga tama kayo ng baril at saka saksak? Napagkatawan ako ng mga adik sa labas. Hindi ko nga ho namalayan na lumabas kayo. May pinuntahan ba ho uli kayong babae? Gumawa ka ng paraan, Mark. Gusto kong makuha si Monica. Po? Monica? Yung babaeng nasa painting ko. Painting? Si attorney? Naku, sir. Mahirap yan. May boyfriend na po yun. Wala akong pakialam. Basta gusto ko siya. Sir, mapapahama kayo sa balak ninyo. Abogado pa man din yun. Baka humalaman niyo. Tumahimik ka! Hindi kita sinisweldohan para magbigay ng opinyon o kontrahin ako. Gawin mong iniuutos ko. Umalis ka at maghanap ka ng paraan para makuha ko ang babaeng yun. Opo, sir. Napilitan daw si Mark na lumabas ng kwarto. Nagkakamot ng ulo habang litong-lito kung anong gagawin. Nagtataka kung bakit ako tinawag na Monica ni Osbert. Malapit sa kanya si Randall at mula nang magkakilala kami, madali ko na siyang nakapagpalagayan ng loob. Ayaw din naman daw niya ako mapahamak. Sa halip na sunduin si Osbert, tumayo lang daw siya doon sa labas at nag-isip. Maya-maya ay napakunot daw siya nang mula sa loob ay narinig niya na nagsasalita si Osbert. Wala naman daw itong kasama doon at ang cellphone nito ay naiwan sa bahay. Kaya naman naisipan niyang buksan ang bahagyaang pinto at sumilip sa loob. Mula doon ay nakita ni Mark na tumayo ito mula sa kama. Pagkatapos ay biglang nanindig ang kanyang balahibo nang marinig ang isang nakakatakot na tinig. Sinabihan na kita na hindi makakabubuti sa iyo ang babaeng yun. Ikaw mismo ang nagdadala ng kapamakan sa sarili mo. Ang kailangan nating kunin ay mga babaeng birhen. At yun ang ialay mo sa... Wala akong pakialam.
Kukunin ko siya para sa akin, hindi para sa'yo. Bumalik na siya, Abdon. Si Monica. Tanga, hindi siya yun. Talagang nasisira na ang ulo mo. Hindi ka nang mapahamak doon sa isa. Hindi ka pa natuto. Nakalusot ka na sa una. At kapag inulit mo ito, hindi na kita tutulungan at iiwan kita. Lahat ng meron ka ay mawawala. Siya ang kailangan ko, Abdon, para sa susunod kong obra. Ang kasunduan natin ay mga birhen ang kukunin mo. Pagkatapos mo siyang ialay sa akin, ay maaari mo nang gawin ang lahat ng nais mo sa mga babaeng yun. Gaya ng palagi nating ginagawa. Pero siya si Monica. Noon at ngayon ay kakaiba ang kanyang ganda. Ngayon may sapat na akong lakas at kapangyarihan. Gusto kong matikman ang kanyang dugo. Pagkatapos ay ipipinda ko siya ulit. Pero gamit ang dugo niya. At aangkinin ko siya ng paulit-ulit. Saka kami magpapakasal. Osbert. Sadyang matigas ang ulo mo. Kaya sige, kung mapilit ka talaga, hindi na kita pipigilan. Kumayo ka at kunin ang babaeng nais mo. Agawin mo siya sa kanyang kasintahan. Talaga? Tutulungan mo ko? Bakit naman hindi? Kaibigan mo ako at kasangga. Marami ka ng pabor na ginawa para sa akin. Kaya, sino ba naman ako para tumanggi sa'yo? Salamat, kaibigan. Ngunit, kapag napahamak ka sa gagawin mo, wala ka nang maasahan na tulong mula sa akin. Kaya't mag-iingat ka sa gagawin mo. Oo, pinapagako ko. Nang bahagyang pumasok si Mark sa loob na hindi namamalaya ni Osbert at sumilip siya, nakita niya na nakaharap ito sa salamin. Wala pa daw siyang makita noong una, kundi ang sarili nitong refleksyon. Pero ang nakakakilabot na boses ng demonyo ay tila doon nagmumula. Hanggang sa lumipas ang mga sandaling, habang naririnig niya ang pag-uusap ng dalawa, unti-unti daw siya nagkaroon ng imahe sa salamin. Para daw nanlaki ang kanyang ulo at kinilabutan siya ng husto nang makita na isang demonyo ang kausap ni Osbert. Dahil doon ay agad siyang lumabas ng kwarto at sumandal sa pader habang nanlalamig ang kanyang mga kamay at namumutla dahil sa takot. May masama siyang balak kay Atty. Anong gagawin ko? Samantala ng umagang yon ay nanatili ako sa bahay at abala sa ginagawa ko sa laptop. Nakatanggap ako ng importanteng email sa staff ko tungkol sa isang kaso na hawak namin ng team ko at kailangan ko yung tapusin at ipadala agad. Habang ginagawa ko yon ay nakapwesto ako sa tabi ng isang bintana. Maya-maya ay natigilan ako nang mapansin ang isang may edad na babae. Nakatayo sa harap ng gate ng bahay at tila may sinisilip. Bahagyang kumunot ang noo ko nang mapansin na parang hindi siya mapakali. Lola, may tao po sa labas. Mukhang may hinahanap dito. Aba, sino? Hindi ko po alam ang pangalan eh. Pero yun po kapitbahay natin. Si Norma. Norma! Manang Gina, magandang umaga po. Aba, yan bang ginagawa mo't nakatayo ka riyan? May kailangan ka ba? Opo sana. Ikaw naman. Halika, pumasok ka dito. Pumasok ang babae sa bakuran at sinalubong siya ni Lola sa pinto. Nahiya siyang umiti sa akin nang pumasok at dumaan sa likuran ko. Nagpunta ang dalawa sa kusina at mula doon ay narinig ko ang kanilang usapan. Sa tono pa lang ng boses ay halata ko ng magkahalong pag-aalangan, takot at pag-aalala mula sa kanya. Ano ba sadya mo dito? May problema ba? Kailangan mo ng pera? Nako, hindi po pera, Manang. Tungkol po sa pamangkin ko. Alam niyo naman ang nangyari sa kanya, hindi ba? Oo. Si Irene. May balita ka na ba sa kaso? Iyon nga po, wala pa.
Wala na kasi kami abogado. Malaking tao kasi ang kalaban namin. Inabalitaan ko po kasi na magaling na abogado yung girlfriend ni Randall. Sandali lang ha. Luella, apo! Pwede ka bang maabala sandali? Oo naman po, Lola. Pumarini ka muna saglit. Opo. Sakto namang natapos ko ang ginagawa ko sa email at naisend ko yun agad. Kaya naman ako tumayo at lumapit sa mga ito. Nang tingnan ako ni Aling Orma, ay nakita ko ang lungkot sa mga mata niya. Nahihiya din siyang umiti sa akin. Pagkatapos ay tumungo, pinila ako ng isang bakanting silya. Norma, siya si Luella. Siya ang abogada na girlfriend ng apo ko. Ano pang problema? Attorney, kasi po, yung kaso ng pamangkin ko, nawala po siya ng 1 linggo. Papasok dapat siya sa eskwelahan dahil may exam siya. Buong araw kampante naman ako at akala ko naroon siya at kasama ang mga kaklase niya. Hanggang sa tumawag sa akin mismo ang professor niya at tinatanong kung bakit hindi daw siya pumasok. Doon na ako kinutuban ng masama at mula noon ay hinanap na namin ang anak ko pero hindi na namin siya nakita. Hanggang sa wakas ay may nakakita sa kanya. Tumakbo kami sa kakahuyan. Nakita namin siya doon na hubot-hubad at malaking tao at may impluwensya ang suspect na bumaboy sa katawan ng pamangkin ko. Yung dating abogado namin ay bigla na lang binitawan ang kaso. Nagtataka kami dahil matapos niyang umalis ay wala ng abogado ang gustong humawak sa kaso ng pamangkin ko. Ang sabi lang nila, ayaw daw nilang madamay at mapahamak. Siguradong tinakot at binayaran na sila ng suspect niyo. At Ernie, tulungan niyo ang pamangkin ko. Gusto namin makamit ang hustisya at pagbayarin siya sa kasalanan niya. Huwag kayong mag-alala. Tutulungan ko po kayo. Naku, Norma. Tamang tao ang nilapitan mo dahil itong apo ko hindi gaya ng ibang abogado dyan na madaling masilaw sa pera. Magaling ito at marami na siyang naipapanalong kaso. Susubukan ko pong makakaya ko. Maraming salamat po. Matapos namin mag-usap ni Aling Norma at alamin ang lahat ng detalye ng kanilang kaso, agad ko yung dinokumento at pinag-aralan ng mga ebidensya na nakuha sa dating abogado nila. Habang nagbabasa ako doon sa gazebo sa back garden, ay nagpe-painting naman si Randall. Maya-maya ay lumingon sa akin. Eksakto naman na umangat ang tingin ko sa kanya. Ang akala ko ba hindi ka hahawak ng trabaho habang nandito tayo? Bakit? Ikaw rin naman Medyo nabuboard ako lang. Hindi naman ako bored pero hindi ko kayang tanggihan si Aling Norma. Tsaka naaawa ko sa pamangkin niya. Fine. Parang naman mapipigilan kita. I'm sorry. Babawi na lang ako sa'yo, Binitawan ko ang pagbabasa at tumayo. Saka lumapit at yumakap sa bewang niya mula sa likod. Umuti siya sa akin at matagal akong hinalikan sa labi. Nilapag nito ang hawak na wood pallet. Pagkatapos ay humarap siya sa akin at malambing na gumanti ng yakap. Sinandal ko ang mukha ko sa malapad niyang dibdib at pumikit sandali. Parang yelong natutunaw ang stress na nararamdaman ko mula sa mga hawak kong kaso at problemang hatid ng aswang. Love, gusto mo umuwi na tayo sa Manila para hindi ka na masundan ng aswang na yon? Gusto ko. Kaya lang paano si Lola Gina? Ayoko naman na iwan natin siya sa ganitong kalagayan. Tsaka paano si Aling Norma? Nakakaawa kapag pinabayaan ko rin siya. Habang nagtatagal tayo dito, hindi ko maiwasang makaramdam ng takot na baka may masamang mangyari sa'yo o kaya ay makuha ka ng aswang na yon. Hindi mangyayari yon. Alam mo naman na kaya kong depensahan ang sarili ko Alam ko naman yun, pero hindi naman basta kriminal ang kalaban natin ngayon, kundi isang aswang. Gusto ko lang makasigurado sa kaligtasan mo dahil hindi ko alam ang gagawin ko kapag nawala ka sa akin. Hindi ako mawawala sa iyo, okay? Randall, apo! Luto ng merienda. Pumasok ka na dito at kumuha ka ng para sa inyo. Opo, Lola.
Saglit akong bumitaw kay Randall nang pumasok siya sa loob ng bahay. Ako naman ay bumalik sa mesa kung saan ako nakapwesto at niligpit ang mga gamit ko para doon kami kakain. Habang ginagawa ko yon ay natigilan ako matapos kong maramdaman ang biglang paglamig ng paligid at bahagyang lumakas ang ihip ng hangin. Nangalisag ang balahibo sa katawan ko hanggang sa biglang may nagsalita na siyang labis kong ikinagulat. Hi! Sino sila? Irene, ikaw si Luella, di ba? Irene? Ikaw yung pamangkin ni Aling Norma, di ba? Teka, paano nangyari to? Ako nga. Gusto ko lang makipagkaibigan. Teka, ikaw rin yung babae sa panaginip ko ilang araw nang lumipas. Talaga? Nagkakilala na tayo sa panaginip mo? Paano? Kwento mo naman sa akin. Ha? Eh, hindi siya maganda eh. Paano hindi maganda? Sabihin mo na sa akin. Sige na. Nabihag ka daw ng aswang at demonyo. Aswang? Demonyo? Hindi na naman sila. Kukunin nila ako. Sandali! Kumalma ka muna! Panaginip! Love? Bigla akong lumingon nang marinig ang boses ni Randall. Natigilan ako nang makitang nakakunot ang noo nito at nagtataka ang mukha habang nakatingin sa akin. Ngayon din si Lola Gina at isa pang kasambahay. Nagpalipat-lipat ang tingin nila sa akin. Pagkatapos titingin sa paligid na parang may hinahanap sila. Ilang sandali pa ay lumapit sa akin si Randall at hinaplos ako sa pisngi. Sino kausap mo? Yung babae. Si Irene? Sigurado ka? Opo. Love, wala kang kausap. I swear, nandiyan siya at nakausap ko siya. Hindi siya matahimik. Naririnig ko ang malakas na sigaw niya ng hustisya at humihingi siya ng tulong sa iyo, Luella. Pasado 10:00 ng gabi, nakasuot na ako ng pantulog at naka-silk nightrobe na lang ako sa ibabaw. Pero sa halip na nasa kwarto, naroon pa ako sa ibaba na nakapwesto sa dining table. Inaabala ang sarili ko sa pagre-review ng kaso ng pamangkin ni Aling Norma habang hinihintay ko ang pag-uwi ni Randall. Pumunta kasi ito sa isang uncle niya na sa karating bayan nakatira dahil may inutos si Lola Gina na kunin. Medyo malayo yon at higit kumulang 2 oras ang biyahe papunta at pabalik. Dapat sana kasama ako pero biglang nagkaroon ng importanteng meeting kasama si Aling Norma dahil sa pagpapakita sa akin ni Irene. Huminto ako sa binabasa ko nang magaling ang phone ko. Hi, love. Hi, anong ginagawa mo? Pinag-aaralan ko yung kaso ni Irene habang hinihintay kita. Nasaan ka na? Malapit na ako. Mga 8 minutes away na lang, nandiyan na ako. Dumaan lang ako sa gasoline station at nag-refill ako dahil malapit na maubos ang gas nitong kotse. Okay, hintayin kita. Magligpit ka na dyan at mauna ka na sa kwarto. Doon mo na ako hintayin. Okay, pag-iingat ka ha. I love you. I love you too. Sinunod ko ang sinabi ni Randall. Agad kong tinigilan ang ginagawa ko at nag-shutdown ng laptop. Habang nagliligpit ng gamit pumasok si Lola na galing sa kubo nito sa likod. Dumiretso pa ito sa ref at uminom ng tubig, saka tumingin sa akin. Bakit hindi ka pa matulog, Apo? Hinihintay ko po si Randall eh. Pero malapit na daw po siya. Nagpapagas lang ng sasakyan. O siya, sige at ako'y mauuna na sa iyong umakyat. Sige po, Lola. Good night. Good night. Huwag ka nang magpapatagal dyan, ha? Opo. Pinagpatuloy ko ang pag-aayos ng gamit ko nang makaakyat si Lola at maiwan ako doon sa dining area. Nang matapos pumunta ako sa kusina at naghanda ng midnight snack. Siya kasi nakakain si Randall pagdating, lalo at galing sa mahabang biyahe. Bigla akong natigilan ng pag-angat ng tingin ko. May nakita ko na nakatayo sa bintana si Irene. Hindi gaya kanina na nakangiti ito at masaya. Ngayon ay lumuluha ito habang puno ng pasa at sugat ang kanyang mukha. Luella, Irene? tulungin mo ako, Luella.
Hirap na ako. Anong pwede kong gawin? Sumama ka sa akin. Halika. Sumunod ka. Hindi ko na alam ang sumunod na nangyari sa akin matapos ang huling mga salitang narinig ko mula kay Irene. Ayon sa kasambahay na nagkataong lumabas ng kwarto at nakita ako, naglakad ako na wala sa sarili at tulala palabas ng bahay. Tinatawag daw niya ako pero para daw akong walang narinig, kaya nag-aalala siya at nagmamadaling umakyat sa kwarto ni Lola Gina. Nang lumabas ako, naroon na isang figura ng lalaki. Nakatayo sa harap ng bakuran ng bahay at tila naghihintay sa akin. Hanggang sa makalabas ako ng gate na wala pa rin sa sarili. Ayon pa sa kasambahay namin, ay nakita niya na ang lalaking naghihintay sa akin na walang iba kundi si Osbert. Lumapit ka dito. Yan. Ganyan nga. Napakaganda mo, mahal ko. Hindi ka pa rin nagbabago kahit lumipas na ang panahon. Hindi na ako makapaghintay na muli kang maging akin. Sasama ka na sa akin. Naiintindihan mo ba? Oo. Sasama ako sa'yo. Ikaw ang magiging pinakamagandang opera maestra ko. Lahat ng gusto mo ay ibibigay ko sa'yo. Gagawin kitang reyna ng aking munting kaharian. Matutuloy na sa wakas ang ating pangarap. Susundin ko lahat ng gusto mo. Halika na. Umuwi na tayo. Luella, apo, gumising ka! Nang maramdaman ko na may tumama sa likod ko na magaspang at butil-butil, doon ako natauhan. Nang bumaba ang tingin ko sa pantulog na suot ko, ay nawala na sa pagkakabuhol ang nightrobe ko at nakalabas na ang isang balikat ko. Bigla akong umatras nang makita ko ang nakakatakot at malademonyo nitong mukha. Pero bago pa ako tuluyang makalayo, ay hinablot ng aswang ang braso ko at hinila palayo. Saan ka pupunta? Itiwan mo ako! Sinabi ko na, mula ngayon ay akin ka na at umuho ka. Wala akong alam sa sinasabi mo! Lumayo ka sa kanya, demonyo ka! Ginamitan mo siya ng hipnotismo, kaya siya pumayag sa sinabi mo! Huwag kang mag-alam dito, tanda. Baka gusto mong ikaw ang unahin kong patayin. Hindi ako natatakot sa'yo, hilaw na aswang! Alam ko na kung ano ka! Hindi ka totoong aswang! At pinahiram lang ng lakas at kapangyarihan mula sa demonyo! Hindi totoo yan. Aswang ako at hindi ko kailangan manghiram ng lakas sa kahit kanino. Sige, Osbert. Patayin mo lahat ng sagabal sa plano mo. Kapag wala na sila ay makukuha mo na ang babaeng gusto mo. Bigla akong tinulak palayo ng aswang at sinugod nito si Lola Gina. Pero bago pa makalapit ang aswang, ay mabilis niyang binato ito ng asin. Agad akong tumakbo palapit sabay sipa ng malakas sa aswang. Nagawa niyang makalayo sa amin at agad kaming tumakbo ni Lola Gina. Pero papasok pa lang ako sa gate nang muli akong mahablot nito at hinila ako palayo. Luella! Lola, ang baril ko! Kunin niyo ang baril sa bag na sa mesa! Oo, sandali lang! Huwag ka nang manlaban dahil hindi ka uubra sa akin. Sasama ka sa ayaw at sa gusto mo. Ano bang kailangan mo sa akin, ha? Ikaw mismo ang kailangan ko. Ang madugtungan ng naudot natin na pag-iibigan. Ano bang pinagsasabi mo? Bigla akong tinusok ng kuko ko ang mata niya. Sabay tadyak ng malakas sa pagitan ng mga hita nito. At saka tumakbo palayo. Umangil siya ng malakas kaya nakalayo ako. Sakto naman na dumating si Lola Gina dala ang baril ko. Nung may abot ngayon sa akin, ay agad kong kinasasabay tutok sa kanya. Nang makabawi ang aswang, agad siyang sumugod sa akin. Sunod-sunod akong nagpaputok ng baril. Pero naging malaksi ang kanyang kilos at naiwasan ng mga bala. Sa bilis ng kilos nito ay nagawa niyang makalapit sa akin. Sabay sunggab sa leg ko at hawak sa kamay ko may baril. Hindi ako makapaniwala na darating pa ang pagkakataon na babalik ka sa buhay ko, Monica. Monica, ang mami ko! Oh, Monica. Ako nga ito. Ang tunay na nagmamahal sa'yo. Anong kinalaman ng mami ko sa'yo? Sa
Sasama ka na sa akin, Monica. Magsasama tayo bilang mag-asawa. Oo, matagal na akong nababaliw sa'yo. Ilang taon nang lumipas, pero ikaw pa rin ang iniibig ko. Ngayon, nagbalik ka. Hindi na kita pakakawalan. Hindi ka babalik sa lalaking yun. Sinabi ko na sa'yo na labayan mo si Luella! Tinamaan ko ang aswang sa likod kaya nabitawan ako nito. Pagkatapos ay mabilis siyang tumakas at pumasok sa madilim na kagubatan. Nang lumingon ako kay Randall ay hindi ko napigilan ang sarili ko at tuluyang napaiyak. Tumakbo ako sa kanya at mabilis na yumakap ng mahigpit habang nanginginig ang katawan ko sa takot. Nang maramdaman ko ang mahigpit niyang yakap, doon ko rin naramdaman na pwede na akong maging mahina dahil alam ko na narito na siya. Mariin akong hinalikan ni Randall sa sentido at sa labi bago muling niyakap ng mahigpit. Muntik niya na ako makuha. Mabuti na lang naagapan ako ni Lola. Thank God. Ligtas ka at hindi ako nahuli ng dati. Luella, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba niya? Wala naman po akong sugat, Lola. Paano niyo po nalaman? Pagpasok ko pa lang ng kwarto ko ay naramdaman ko ang bigat ng presensya ng isang demonyo sa paligid. Eksakto naman na tinawag din ako ni Inday. Ginamit niya si Irene. Siyang una ko nakita tapos pagbukas ko ng pinto, wala na akong maalala. Natauhan nila ako na yung aswang ng kaharap ko. Pero Lola, tinawag ako Monica ng aswang. Tinawag niya ako sa pangalan ni Mami. Ay, sinasabi ko na nga ba? Isa lang ang paraan para makilala natin kung sino ang aswang nang matapos na ito. May hinala na ako pero gusto ko makasiguro. Kailangan nating tawagin si Irene para malaman direkta sa kanyang mga nangyari. Ano pong kinalaman ni Mami dito? Malalaman mo. Nagkatinginan kami ni Randall habang naroon sa kubo at si Lolo Gina ay nakapikit at may sinasabit na dasal sa hindi namin maintindihan na lingwahe. Bukod sa amin ay naroon din si Aling Norma na halatang kabado. Maya-maya ay lumingon kami sa paligid nang unti-unting lumamig sa loob ng kubo. Nang dumilat si Lola matapos ang dasal ay lumingon din siya sa paligid. Irene, alam ko na narito ka. Magpakita ka sa amin. Alam ko na humihingi ka ng hustisya. Tulungan mo kami. Anak! Tita! Irene, Iha, tulungan mo kami. Kailangan namin ng kumpletong detalye ng mga nangyari sa iyo. Kailangan kong makumpirma kung tama ang hinala ko tungkol sa pagkakakilanlan ng aswang. Sa ganitong paraan ka lang namin matutulungan para pagbayaran niya ang kanyang kasalanan. Huwag kang matakot, anak. Tutulungan nila tayo. Sa investigasyon ng mga pulis at dating abogado niyo, lumabas na si Osbert ang huling nakitang kasama mo bago ka nawala. Siya nang kumuha sa'yo? Oo. At siya rin ang aswang. Ano? Isang aswang na may gabay ng demonyo. Sinasabi ko na nga ba? Ang mga sumunod na tagpo ay mula sa magkahalong salaysay ni Irene at resulta ng mga ebidensya na nakalap ng mga pulis at testimonya ng ilang saksi. Nagsimula daw ang lahat nang minsan siyang iligtas ni Osbert mula sa isang hold-upper. Mula doon noon ay naging magkaibigan na sila. Madalas daw siyang sinusundo nito sa university, lumalabas at kumakain. Namamasyal sa mall, kung ano-ano daw na regalo ang binibigay sa kanya. Nang tanungin daw siya nito kung pwede siyang maging modelo sa susunod nitong obra, ay pumayag naman daw siya. Dahil para kay Irene ay wala daw ibig sabihin ng lahat ng pinapakita niya kay Osbert bukod sa pagkakaibigan. Isa pa ay wala na siyang mga magulang, kaya napalapit siya sa lalaki. Hanggang sa isang beses ay nagyaya itong kumain sila sa labas at doon ay masinsinan silang nag-usap. Bakit parang masyado naman yatang formal itong restaurant na to? Eh, hindi ba mahal dito? Walang problema doon, basta para sa'yo. May okasyon ba?
Birthday mo? Hindi, pero may gusto lang akong sabihin sa'yo. Ano yun? Mahal kita, Irene. Mahal na mahal kita. Ha? Bakit? May problema ba? Hindi ba nagkakaintindihan na tayo? Pasensya na po kayo. Mukhang na-misinterpret mo pero parang tatay lang yung turing ko sa'yo. Pero ang akala ko... Sorry, pero hindi ko matutugunan ng parang pagmamahal ang nararamdaman mo para sa akin. Masyadong malayo ang agwat ng edad natin. Sige, una na ako. Agad daw siyang umalis doon sa restaurant. Mula noon ay hindi na daw niya kinausap si Osbert at tuluyan siyang iniwasan. Hanggang isang araw habang naglalakad mag-isa papasok sa eskwelahan ay dumating si Osbert at humarang sa daan niya. Nang papaalisin daw niya ito, doon na siya natulala at wala nang naalala sa mga sumunod na nangyari. Basta natauhan na lang daw siya na naroon na siya sa loob ng kuweba. Hubot-hubad na nakahiga sa isang mahabang mesa at nakakadena ang mga paa at kamay. Anong ginawa mo sa akin? Walang hiya ka! Pasensya ka na, mahal ko. Pero ikaw kasi, iniwasan mo ko. Sabi ko naman sa'yo na mahal kita, hindi ba? Mahal mo rin naman ako. Hindi kita mahal! Malinaw ang sinabi ko sa'yo ng araw na yun. Hindi. Hindi. Alam kong mahal mo rin ako. Boyfriend mo na ako, hindi ba? Kaya nga sumasama ka sa akin sa paglabas. Nagmamakaawa ako sa'yo, Osbert! Pakawalan mo na ako dito! Nag-aalala na sa akin si tita! Hindi. Magsasama na tayo mula ngayon. Pakawalan mo ako dito! Mahal ko. Mahal ko, wag kang umiyak. Shhh! Nandito naman ako. Hindi kita iiwan. Aalagaan kita. Sinabi nang huwag kang maingay eh! Mula ngayon ay akin ka na. Lahat ng gagawin ko ay susundin mo. Dahil kapag naubos ang pasensya ko sa'yo, papatayin kita. Parang awa mo na. Huwag mo akong sasaktan. Kung ganun sumunod ka sa lahat ng sasabihin ko. Nagulat si Irene nang maglabas ng patalim si Osbert at hinawakan nito ng mariin ang isang braso niya. Sumigaw siya ng malakas at nagwala nang hiwaan yun ng lalaki. Pagkatapos isinahod nito sa isang lalagyan ng dugong umagos doon. Nang tila maingayan nito sa kanya dahil sa lakas ng sigaw at iyak niya, ay binusalan siya nito. Matapos yun ay pilit siyang pinabangon at tinuruan kung paano siya papwesto. Ang dugo niya na isinahod nito ay nilagay ni Osbert sa dalawang lalagyan. Ang isa ay nilapag nito sa isang altar na ang imahe ay demonyo. Pagkatapos ay dinasalan yun at ang isa namang lalagyan ay ginamit niya sa pagpipinta. Kapag daw gumagalaw siya, suntok, sampal at sipa ang inaabot niya mula kay Osbert. O kaya inuuntog ang ulo niya ng malakas sa pader. Hanggang sa makalipas ng ilang oras, nang sa wakas ay natapos ang obra nito. Dahil sa dami ng dugong nawala kay Irene, ay labis siyang nanghina. Nang makita niya na imahe ng demonyo sa isang malaking salamin doon, natakot siya ng husto. Pero hindi niya magawang sumigaw. Magaling, Osbert. Isa kang mabuting tagasunod. Panginoon, tulungan niyo po ako. Patinginin mo yan. Panginoong Jesus, iligtas niyo po ako. Masakit sa tenga. O nagbibingi ako. Panginoon, tulungan niyo po ako. Tumahimik ka! Nawala ang demonyo sa salamin dahil sa pagdadasal ni Irene. Pero si Osbert ay pinakawalan siya mula sa mga kadena at pagkatapos ay binuhat siya mula sa mesa at dinala sa ibabaw ng isang kutsyon. Tinalian daw nito ang sugat niya sa braso para maangkat ang pag-agos ng dugo. Pagkatapos ay walang awa siyang pinagsamantalahan ni Osbert. Paulit-ulit. Pipilitin siyang magmodelo sa painting nito sa umaga. Pagkatapos ay pakakainin at pagsapit ng dilim
Buong gabi sa loob ng 1 linggo ay binaboy siya nito. Kapag tumatanggi siya ay inuuntog ang ulo niya sa pader. Sa unang gabi ng pangahalay sa kanya, sa gitna ng kawalang hiyaan na ginagawa nito sa kanya, ay nagpalit ito ng anyo at naging aswang. Isang araw nang makatulog si Robert ng mahimbing, kahit na halos mamatay na si Irene sa labis na panghihina, nagawa niyang gumapang palabas ng kuweba at sa kalagitnaan ng gubat ay tuluyan siyang nawalan ng malay. Nagkaroon ng investigasyon at ayon sa ilang witness ay si Osbert ang huling kasama ni Irene at sinakay siya sa kotse nito. Naimbitahan siya sa presinto pero nalusutan niya ang kaso at mariing na tinanggi na may kinalaman siya sa pagkawala ni Irene. Lola, anong kinalaman ni Mami dito? Bakit niya ako tinawag sa pangalan ng Mami ko? Dahil ang mami mo ang unang kinabaliwan ni Osbert. Si Mami? College kami noon. 3 taon ang tanda ng mami mo sa akin. Pero kahit magkaiba kami ng kurso at taon, ay kilala ko pa rin siya dahil sikat ang mami mo sa buong campus. Sino ba ang hindi nakakakilala kay Monica? Maganda, mabait, malambing, matalino, kaya marami ang manliligaw niya. Isa sa nahumaling sa kanyang ganda ay si Osbert, ang pinaka-weird na estudyante sa campus. Madalas siyang nabubuli at si Monica ay mabait na palagi siyang pinagtatanggol. Dahil doon ay minahal siya ni Osbert sa punto na naging obsessed na siya sa mami mo. Nang magtapat siya dito ay tinanggihan ni Monica ang pag-ibig niya dahil boyfriend na niya noon ang daddy mo. Hindi yun matanggap ni Osbert. Sinundan niya ang mami mo kahit saan siya pumunta. Ilang ulit niyang pinagbantaan ang buhay ng daddy mo. Dahil doon ay pinakulong nila si Osbert at pagkatapos ay lumuwas na sila ng Maynila at hindi na bumalik dito. Naalala ko na. Minsan sinabi ni Mami na kaya mas gusto niya manirahan sa ibang bansa ay dahil alam niya na safe siya. Yun pala ibig sabihin nun? Dahil kamukha ka ng mami mo, ang tingin sa iyo ng Osbert na yon ay ikaw pa rin si Monica. Gagawin niya ang lahat para lang makuha ka at mangyari ang plano niya sa mami mo na hindi natupad. Tao po! Lola Gina! Kuya Randall! Tao po! Teka, si Mark yun ah. Mark, gabing-gabi na. Ano tapos sugod ka dito? Kuya, ate, tulungan niyo po ako. Si Sir Osbert po. Anong ginawa sa'yo ng hayop na yun? Matagal ko na po dapat sinabi ito sa inyo eh. Kaya alam po, noong pupunta na ako sa inyo, hinahuli niya ako at binantaan na papatayin. Hindi ko na po masikmura na itago ang lahat ng nalalaman ko. Bukod po doon ay may masamang balak siya sa inyo, ate. Anong balak niya? Matapos ang mga revelasyon ay mas naging mahigpit si Randall sa akin at nanatili lang ako doon sa bahay. Kung lalabas man ako ay palaging kasama ko siya. Kasabay ng mga pagbubunyag niya Irene ng katotohanan ay ang pag-amin namin ni Mark ng iba pang lihim ni Osbert. At sa tuwing naisip ko ang lahat ng nalaman ko, hindi ako makapaniwala na ang hinahangaan kong pintor ay isa palang aswang. Kinagabihan, habang nakaharap ako sa salamin at nagsusuklay ng buhok, si Randall naman ay katatapos lang magbihis. Napangiti ako na lumapit siya sa akin at malambing na niyakap ako mula sa likod. Marahan pa akong natawa dahil inaplos nito ang puson ko habang hinahalikan ako sa balika at leeg. Love, parang gusto ko magka-baby. Talaga? Ang akala ko ba gusto mo after 2 years pa pagkatapos ng kasal natin. Naisip ko lang randomly kanina. Inimagine ko kung ano magiging itsura ng magiging anak natin. Wala pa bang laman to? Wala pa. Katatapos lang ng period ko, diba? Oo nga. Tsaka huwag tayo magmadali. Ibibigay sa atin ng Panginoon ang baby natin kapag alam niyang ready na tayo. Ikaw ba? Okay lang sa'yo kung sakali na mabuntis ka kagad? Oo naman. Bakit mo naman naitanong yan? Naisip ko lang. Dahil check na maaapektuhan ng trabaho mo. Oo nga, at career woman ako. Pero mas mahalaga ka pa rin sa akin at ang pamilyang bubuin natin. May babaeng sumigaw sa labas. Dito ka na lang. Titingnan ko. Huwag kang susunod ha. Oo. Lumabas si Randall ng kwarto dala ang baril namin.
Habang naghihintay ako sa loob, halos mapatalon ako sa gulat nang biglang mabasag ang salamin ng bintana at sumampa doon ang aswang. Agad ako umatras at tumakbo palayo, pero mabilis itong nakatalon at hinarang ang sarili sa daan ko. Magandang gabi, Pini-Pini. At saan ka pupunta? Hindi ka na makakawala ngayon. Hindi ba't sinabi ko sa'yo na hindi tayo maaaring paghiwalayin ng kahit sino? Luella! Randall, tulungan mo ako! Magpaalam ka na sa mahal mo! Osmart! Ibalik mo siya sa akin! Demonyo ka! Kinablot ako ng aswang sa bewang pagkatapos ay sumampas sa hamba ng bintana. Saka tumalon pababa at tumakbo na mabilis sa loob ng kagubatan habang nakasampay ako sa kanyang balikat. Pilit ako nagpumiglas pero hindi ako nanalo ngayon sa lakas niya. Mabilis itong tumakbo hanggang sa makarating kami sa mansyon at dinala ako nito sa isang silid. Ang silid na nakita ko sa panaginip ko. Agad akong sumampas sa kama at sumiksik sa sulok. Walang hiya ka, Osmond! Demonyo ka! Mas walang iya ka, Monica! Iniwan mo ako! Hindi ako si Monica! Anak niya ako! Huwag mong bilogin ang ulo ko! Sinasabi mo lang yan dahil gusto mong sumama sa lalaking yun! Itong tandaan mo, hindi ka makakawala sa kasalanan mo. Ang ginawa mo kay Erin at itong pagkidnap mo sa akin. Mula ngayon ay bubuo tayo ng pamilya. Magkakaanak tayo at magpapakasal. Iyon ang pangako ko sa'yo, hindi ba? Tingnan mo ang paligid mo, mahal. Ikaw lahat yan. Oh my God! Natakpan ko ang bibig ko nang makita ang mga nakasabit na paintings ni Mommy. Lahat ay mukha niya at dahil magkamukha kami, parang ako na rin ang mga yun. Ngayon ay naiintindihan ko na kung bakit ang nakikita niya sa akin ay si Mommy. Muling bumalik ang tingin ko sa aswang nang sumampa siya sa kama. Sumiksik ulit ako sa sulok at tinakpan ko ng una ng sarili ko. Hayop ka, Osmond! Alam ko ng lihim mo. Ilang babae na pinatay mo at inalay sa demonyo, ha? Mga babaeng ginamit mo sa pagpipinta ang mga dugo nila. Ito, ang totoo hindi ko na alam. Mga dugo ng dalagang berhen na kailangan kong ihalay sa demonyo. Isang dahilan kung bakit ako malakas at mas dumami ang kayamanan ko. Ang dahilan kung bakit nakilala ang aking sining. Sinanla mo ang kaluluwa mo sa demonyo. Para saan? Para sa pera at kasikatan. Para hangaan at tingalain siya ng mga tao. Ang mga tao ganid at hindi makontento gaya niya. Ang madaling pasunurin at paglaruan. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na makukuha ko siya? Maraming salamat, Abdon. Kung hindi dahil sa'yo, ay hindi ako magtatagumpay. Uulitin ko ang sinabi ko sa'yo dati. Ikaw ang may kagustuhan nito. Ngayon, wala nang makakapigil sa akin. Sa wakas, sa akin ka na, Monica. Huwag kang matakot. Dahil hindi kita iaalay kay Abdon. Sa akin ka lang. Akin lang. Nang hilahin ng aswang ang paa ko, ay biglang bumukas ang pinto at pumasok si Mark na may dalang itak. Galit na galit. Nang makalingat ang aswang ay sinamantala ko yun. Sabay sipa ng malakas sa mukha at dibdib nito ng 2 beses. Nagtangka akong bumaba ng kama at tumakbo palapit kay Mark. Pero agad akong nahawakan sa paa ng aswang kaya bumagsak ako sa sahig. Iwan mo ako! Ate! Mamatay kang demonyo ka! Ate! Tayo dyan, bilis! Tumagas na tayo dito! Si Randall, kailangan masabihan natin siya na nandito ako. Naitawag ko na sa kanya, ate. Noong marinig ko pa lang ang boses mo, halika na! Tayo na! Pakialamero ka! Ate! Ate! Palabas na kami ng silid
Nang biglang makabangon ng aswang matapos itong saksakin ni Mark sa dibdib. Naabutan kami nito at nakablot sa batok si Mark. Pagkatapos hinagis niya ito at tumama sa pader. Bumagsak siya sa sahig, walang malay. Kaya ganoon na lang pag-aalala ko. Pagkatapos hinabrag niya ako sa buhok. Nagwala ako habang nakatingin kay Mark. Dala ang takot na baka may mangyari masama sa kanya. Hayop ka! Bakit pati si Mark dinamay mo? Dahil walang pwedeng makialam sa atin! Natiwan mo sabi ako eh! Ayop kang babae ka! Demonyo ka! Matapos ko siyang suntukin at tuhurin sa pagitan ng pagkalalaki niya, bigla akong sinampal nito ng malakas. Kaya napaupo ako sa sahig. Sinampal pa niya ulit ako ng isa pang beses. Saka hiniga at sinakyan sa ibabaw. Pilit ako nagwala at nagpumiglas. Pero hindi ako nanalo sa lakas niya. Tinawakan niya ang mga kamay ko sa taas ng ulo ko. Sabay hawak sa damit ko at pinunit yun. Sinasabi ko na nga ba, at napakaganda ng katawan mo. Ngayon, wala na nga dyan sa akin. Tarantado ka! Hayop ka! Papatayin kita! Kumagi si Osbert mula sa ibabaw ko. Matapos biglang dumating si Randall at tinadyakan nito ng malakas. Umiiyak at mabilis akong bumangon. Saka ko tinakpan ng sarili ko at sumiksik sa sulok. Pagkatapos ay sunundo nito ng malakas na suntok. Sipa ulit at pinalo ng baril. Sa sobrang galit ni Randall, tinutukan ito ng baril sa ulo si Osbert at muntik ng barilin. Mabuti na lang, agad na pigilan ng mga pulis na kasama nito. Nilayo siya ng mga pulis at tuluyang dinampot si Osbert. Nang lumingon siya sa akin, ay doon niya ako nalapitan kaya agad akong yumakap sa kanya. Love, sinaktan ka ba niya? Ginalaw ka niya? Sinampal niya ako. Kung hindi kaya dumating ni Mark, mga kung ano na nagawa niya sa akin. Salamat sa Diyos at hindi ako nahuli ng dating. Takot na takot ako. Akala ko kung ano na mangyayari sa akin. Akala ko hindi na kita makikita. Sinubukan ko lumaban pero hindi naging sapat ang lakas ko. Di ba sabi ko naman sa'yo dati pa? Kapag wala ka sa korte, okay lang na minsan maging mahina ka. Dahil ako naman ang magsisilbing lakas mo. Ako ang tagapagtanggol mo sa lahat ng oras. Hindi ako papayag na may mangyaring masama sa'yo. Bitawan niyo ako! Sa isang iglap ay bumalik ang mukha nito sa pagiging tao. Nawala ang lakas nito, hindi gaya ng kanina. Wala siyang nagawa ng sapilitang itayo ng mga pulis si Osbert. Galit na tiningnan ko siya. Nang alayan akong itayo ni Randall ay hinubad niya ang jacket at yun ang pinsuot niya sa akin. Pagkatapos ay nanginginig pa ang mga tuhod na lumapit ako sa kanya. Sabay sampal kay Osbert ng 3 beses. Itong tatandaan mo, hindi ako titigil hanggat hindi ka nakahatulan ng habang buhay na pagkabilanggo. Sisiguraduhin ko na dun ka natatanda hanggang sa unti-unting mabulok yung katawan mo! Akin ka lang, Monica! Akin ka lang! Tayong nakatadhana sa isa't isa at makakalaya ko. Makikita nyo! Abon! Tulungan mo ako, Abon! Tapos na ang kasunduan natin, Osborn. Gaya ng sinabi ko sa'yo, hindi ka nakinig sa akin. Kaya wala ka na naasahan ng tulong pa sa akin. Ay, hindi! Hindi! Hoy! Huwag kang umalis, Abdon! Bitawan niyo ako! Aswang ako! At kaya ko kayong patayin lahat! Aulo ka! Sa presinto ka na magpaliwanag! Aswang daw? Ha? Aswang daw! Aray, ate, anong nangyari? Mark, ayos ka lang? Opo. Napalakas lang ang tama ko dun sa pader. Aray, Boss, pakidala din siya sa ospital. Sumama ka sa kanila para masiguro natin kung may tama ka. Halika na, love. Umalis na tayo rito. Lumipas ang mga araw. Kasama si Randall at Lola Gina ay pumunta kami sa ospital. Pagpasok pa lang namin ng kwarto ay sinalubong na agad kami ng ngiti ni Aling Norma.
Lumapit kami sa kama at tinignan ng wala pa ring malay na si Irene. Oo, Madam Venus. Buhay si Irene. Pero comatose siya dahil sa tinamo niyang multiple head trauma mula sa ilang beses na paguntog ni Osbert sa kanyang ulo. Irene, anak. Narito na sa Atty. Marasigan. May maganda siyang balita sa'yo. Lola, naririnig po ba niya ako? Oo, apo. Naririnig ka niya. Irene, kumusta ka na? Ang weird kung paano tayo nagkakilala, no? Sa panaginip mo habang kaluluwa ka. Kapag nagising ka, pupuntahan kita dito para naman personal at normal tayo magkakilala at magkausap. Gaya ng sinabi ng auntie mo, may good news ako sa'yo. Nahuli na si Osbert at nasisiguro ko na hindi na siya makakalaya pa. Nagsalita na rin si Mark, yung houseboy niya, at siyang nagsilbing witness. Malakas ang kaso natin, kaya ngayon pa lang, nagtitiyak ko ng panalo natin. Kaya makakaya ka na rin ng maluwag. Alam ko na ito lang ang hinihintay mo, anak. Ang makamit ang hustisya na inaasam mo. Huwag mo na kaming alalahanin ng uncle mo. Kasama naman namin ang mga pinsan mo. Magpahinga ka na, anak. Pwede ka nang pumitaw. Irene! Irene! Ang pamangkin ko! Umagos ang luha ko nang makitang tuluyang nag-flat ang linya ng monitor ng puso niya. Nang tignan ko ang mukha niya, nakita ko ang luhang pumatak mula sa kanyang mata kahit nakapikit. Mabigat ang damdamin ko na yumakap kay Randall habang ang mga doktor at nurse ay nagtakbuhan papasok doon sa kwarto. Nang i-revive pa sana ito ng mga doktor, ay hinawakan ni Aling Norma ang kamay nito at umiling. Tama na po, Dok. Ayos na kami. Hayaan na natin magpahinga ang pamangkin ko. Pwede pala yun, Lola. Nakakagala ang kaluluwa niya habang buhay pa siya. Oo. Gumagala ang kaluluwa niya habang ang katawan niya ay nakaratay sa higaan. Pero makina na lang ang bumubuhay sa kanya dahil sabi ng mga doktor ay brain dead na siya. Magising man ay gulay na siya at hindi na babalik sa normal. Hindi siya makaalis dahil sa hustisya ng kanyang hinihintay. Ngayon, nakuha niya na ito. Matatahimik na siya. Nandito pa ba si Irene, Lola? Nakatawid na siya. Kaya kayo, sige na at mauna na kayo. Malayo pang biyahe niyo pabalik ng Maynila. Ako nang bahala dito. Aling Norma, mauna na po kami. Nakikiramay po kami. Magkita na lang po ulit tayo sa unang hearing. Salamat sa lahat ng tulong niyo. Ano? Ready to go back to Manila? Very much. Babalik na lang tayo dito sa hearing ninyo. By the time, kasal na tayo. That's right. Kaya may oras ka pang umatras, miss. Dahil kung hindi na kita pakakawalan pa. At sino may sabi sa'yo na aatras ako? Never. I love you. I love you more. Madam Venus, tuluyan ng nakasuhan si Osbert at nahatulan ng korte na makulong habang buhay. Patong-patong na kaso ng rape, murder at kidnapping ang hinarap nito. Kasama na ang kasong sinampa ko sa kanya na kidnapping, attempted rape at serious physical injuries. Sa huli ay umamin si Osbert sa kanyang krimen. Siya mismo ang nagturo kung saan nilibing ang mga bangkay ng biktima. Ang pulang ribbon na minsan naming nakita sa mga sanga ng puno doon sa gubat ay mga palatandaan niya kung saan nakalibing ang mga biktima. Makalipas ang 4 na taon ay tuluyan ang nasentensyahan si Osbert. Ako na rin mismo ang nag-request ng gawing confidential ang kaso para sa ikatatahimik ng pamilya ng mga biktima. Una kong sinabi ang nangyari sa akin sa probinsya kay Dad at sa kanya ko lang nalaman na dahil kay Osbert ay nagkaroon ng trauma si Mommy. Matapos ang pagbaba ng hatol ay doon ko palang nakwento sa Mommy ko ang nangyari sa akin para hindi na siya matakot at mag-alala. Doon ko lang na-realize na hindi lang hustisya ng mga babaeng pinatay ni Osbert ang nakuha namin. Nabigyan ko rin ng hustisya ang ginawa niya kay Mommy noon. Hanggang ngayon may mga pagkakataon na hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyari sa akin. Mistuling ang masamang panaginip na paulit-ulit kong naaalala.
Kayo, may mga karanasan na rin ba kayo gaya ng nangyari kay Mommy at Irene? Na naging stalker nyo o na-obsess sa inyo ang taong simpleng pinakitaan nyo ng kabaitan? Comment nyo naman sa ibaba at ikwento sa amin. Hanggang dito na lang at maraming salamat po. Sana nagustuhan ninyo ang aking kwento. At more power sa Aswang Diaries. Nagmamahal, Luella.